So, sa ating pong pag-aaral sa mga alas matatapos na po itong ating pag-aaralan dito po sa panahon ng mga Kristiyano. Dito po tayo natapos noong nakaraang linggo. Ano po? At sa susunod na linggo, iba na po ang ating pag-aaralan. So, nakita na natin yung organization ng iglesia na tinatawag ng Panginoon. Ito'y taliwas sa mga kayusan na nakikita natin sa mga denomination na sila centralized, na lahat ng mga turo at lahat ng mga gawain ay pinag-uutos mula sa isang punong tanggapan kanya. Halimbawa, sa Tiliman, Iglesia ni Cristo, sa Katoliko, Vatican, ganun lang mga denominasyon. Pero sa Panginoon, sa Iglesia itinatag niya, ay hindi ganun. Bawat iglesia, kongregasyon, ay malaya na gumagalaw sa kanyang sarili at pinamamahalaan niya ang kanyang sarili. So nakita natin, ito'y pinasiwaan ng mga tinatawag na elders, o mga matatanda, hindi lang matanda sa edad yan. May mga katangian na nakita rin natin. Ito mga elders, tinatawag din po silang tagapangasiwa o kaya pastor. So ako hindi ako pastor. Iba yung pastor sa mga So meron din po mga special na lingkod na tumutulong sa gawain ng mga diakono. At siyempre mga miyembro, kasama na yung mga Ngayon din po makikita natin ang pangalan na ibinigay sa iglesia ng ating Panginoon. Bilang kapulungan, tinatawag na Church of God, o katawan ni Kristo, o mga iglesia ni Kristo, o kasintahan ng ating Panginoon. Yung po mga pangalan na yun, ay nagpapakita lang ng relasyon sa ating Panginoon at sa Diyos. Kaya nga tinawag na gano'n. Bilang mga individual, meron din katawagan sa mga Kristiyano bilang mga alagad ng ating Panginoon. Kumisan, yung mga ISC, sabi nila, ako ay iglesia kanya. Hindi tama sagot yun. Ang isang tao, hindi siya pwede maging kapulungan. Yan ang ibig sabihin ng iglesia, assembly, ganyan. Pagka bilang individual na kaanib, tinatawag tayo mga alagad, dahil tayo sumusunod at natututo sa ating Panginoon. Tinatawag din po tayong saints, dahil tayo hiniwalay ng Diyos mula sa kalibutan at sa ating mga kasalanan, at tayo tinatawag na magkakapatid, dahil tayo mayroong relasyon bilang magkakapatid sa spiritual ng ating amayang Diyos, at tayo rin po tinatawag na mga anak ng Diyos. Itong tayo po ay nagbigay ng diin sa salitang children. Umisa, sinasalin ng mga sons of God. Ganyan. Although yung generic yun, hindi lang sa mga lalaki. Pero ito yung pa sa children, dahil tayo po ay katulad ng mga maliliit na bata na sumusunod, na walang talong sa Diyos. At tayo po tinatawag ng mga Kristiyano. Ito yung specificong pangalan sa atin. Ito pagkalahatan din. Generic ang mga pangalan na yan. Pero ito yung specificong pangalan. Tayo po ay mga Kristiyano. Yung salita Kristiyano, yung po ang salita Tagalog natin, yung salita Grego, Kristiyano. Nang ibig sabihin ay tagasunod ni Kristo. Yan ang mga pangalan na ibinibigay sa mga individual na kaanib sa iglesia ng ating Panginoon. Ngayon, itong tinatawag na creed. Yung mga denominasyon, meron silang creed. Sabi, meron silang mga club na kung saan sinusunod nila ang mga yun. Ang ating creed ay si Kristo. Sabi, siya ang pinagmumulan ng ating pinaniniwalaan. Dito sa Mateo, chapter 16, ano po? Sa Mateo, chapter 16, 16 to 18, ito po ating matutunghayan. Bakit natin pinaniniwalaan si Kristo? Sa Kanya nanggagaling ang ating pinaniniwalaan. Bakit natin siya pinaniniwalaan? Hindi naman tayo basta-basta naniniwala. Kailangan mayroong dahilan bakit tayo naniniwala sa ating Panginoon. Dito sa Mateo, chapter 16, 16 to 18. Ito yung pagkakataon ng ating Panginoon at ang kanyang mga alagad ay nasa Caesarea Philippus. Sa lugar na yun.
Nadako sila doon. Nang dumating sila doon, nagtanong ang Panginoon. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, kanya. Tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano bang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao kanya? Kung anong paniniwala ng mga tao kung sino siya? At sinabi nila, sabi ng iba ay si Juan ng taga-bautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias, o isa sa mga propeta. So parang pinaniniwalaan nila si Juan Bautista na maguli, o si Elias na nabuhay na maguli, o si Jeremias na nabuhay na maguli, na kailang pinaniniwalaan. Kaya tanong ng ating Panginoon sa kanila. At sinabi niya sa kanila, ngunit anong sinasabi ninyo kung sino ako? Diyan, totoo siya, hindi naman mahalaga sa Panginoon kung anong iniisip ng mga tao. Mas mahalaga kung anong iniisip ng kanyang mga alagad kung sino siya. Sa verse 16, sabagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung po salitang Kristo, hindi nila sinaling. Salitang Grego po, no? Kristo, hindi sinaling. Nilipat lang nila sa English, naging Christ. Kanya. Ang ibig sabihin noon, the anointed one. Siya yung pinili. Kanya. Ang anak ng Diyos na buhay. So, siya ay anak ng Diyos. Bakit may salitang buhay? Yun yung mahalagang bahagi. Dahil siya po, ang Diyos po ay iniiba sa mga Diyos-Diyosan. So, siya anak ng Diyos na buhay kanya. Yung mga Diyos-Diyosan, yun ay mga patay. Wala namang buhay yan eh. So, siya anak ng Diyos na buhay kanya. Nasabi ng Panginoon, sumugod si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag dito sa iyo, kundi aking man nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, o isang maliit na bato, at sa ibabaw ng malaking batong ito, ay tatayo ko aking iglesia, at ang mga pinto ng Hades hindi magwawagi laban sa kanya. Bakit na siya pinaniniwala? Sapagkat siya anak ng Diyos sa buhay. Siya ang ating tagapagligtas. So, yun makikita natin. Pumunta po tayo sa Mateo, sa chapter 10, verse 32 to verse 33. Kailangan natin ipahayag ang ating paniniwala sa ating Panginoon. Dahil siya anak ng Diyos, kanya. Kaya ang bawat kumikilala sa akin, sa harapan ng mga tao. Hindi siya kumikilala, hindi lang siya kilala ko siya. Ang ibig siya na kumikilala, kayo sumusunod, hindi kayo natututo sa ating Panginoon. Kaya ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama nasa langit. Ngunit siya naman magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ay pagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama nasa langit. So, kailangan nating paniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos. Yan ang pinagmumulan ng ating pinaniniwalaan. Yun ang pinagmumulan ng ating kaligtasan. Dito sa Hebrews chapter 5, maniwalang sa atin. Siya nagkatawang tao at naging masunurin sa ating Panginoon. Kahit hindi dapat. Dahil siya anak ng Diyos. Tandaan po natin yun. Bagamat siya isang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Bakit natuto ng pagsunod? Siya Diyos, katulad ng Ama, hindi siya sumusunod. Siya natuto ng pagsunod kanya sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya naging pinagmulan na walang kaligtasan sa ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Dahil siya ating tagapagligtas. Dahil siya ang anak ng Diyos na buhay. May nagtanong sa akin na nakikinig sa Facebook Live. Bakit kinakailangan si Jesus ang mamatay kanya? Bakit hindi ibang nilala? Ang sabi ko sa kanya, number one, hindi ko alam. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, dahil siya anak ng Diyos. Siya wala nang iba magiging tagapagligtas, kundi ang anak ng Diyos. Kaya dito sa Gawa, chapter 8, verse 37, yung eunuch o yung bating, nung nakatagpo siya ng tubig, siya nagtanaw. Narito ang tubig kanya, anong nakakadlang o pa kayo mabautismuhan? Dito yung tubig kanya, ano pang kailangan parang maligtas kanya? Ang sagot, kung ikaw'y sumasampalataya, ay maaari.
Sabi niya, ako'y sumasampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. So, yun ang dahilan bakit kinakailangan natin siyang paniwalaan, sampalataya ng ating Panginoon dahil siya ang ating tagapagligtas, dahil siya ang anak ng Diyos. So, dito po sa katotohanan na ito, pinakikilala sa atin, hindi natin pwedeng paniwalaan ng sino mang tao. Kasi yung iba mga denominasyon, dinadjust nila yung kailang founder. Dinadjust nila. Hindi dapat yun. Tao lang yung mga yun. Ang ating Panginoon ay Diyos na nagkatawang tao. So, hindi lang sa tao, siya rin po ay Diyos. So, sa Galatians chapter 1, verse 6 to 8, hindi tayo pwedeng maniwala ng ibang ebanghelyo. Maliban lamang yung ebanghelyo ng ating Panginoon na yung katotohanan siya namatay, na inibig, at nabuhay, na maguling. At yung ibang mga kautusan na pinag-utos ng Panginoon. Dito sa Galatia, obviously, sila yung bagong Kristiyano. Sabi niya, ako'y namamanga na napakabilis niyong iniwan, siya na tumawag sa inyo sa biyaya ng Kristo at tumumaling kayo sa ibang ebanghelyo kanya. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroon ilan na naggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Actually, siya rin yung ebanghelyo, kaya lang, binabaluktot nila kanya. Katulad ng ginagawa ng mga tao ngayon. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo, ay ayahan siyang sumpain. Ibig sabihin, hindi tayo pwede mangaral ng ibang ebanghelyo. Kailangan ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So, anong ating sinusunod? Tandaan po natin, sabi nga natin, ang ebanghelyo ang ating sinusunod. Dahil yung tinuturo ng Panginoon. Ang ebanghelyo, yun ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Yung Old Testament, yun yung salita ng Diyos ng panahon na yun. So, kung pupunta sa ating panahon, hindi na tayo napapailalim sa salita ng Diyos na yun. Dahil yung salita ng Diyos sa panahon na yun. Si Apostle Peter, sabi niya, sa kasalukuyang katotohanan kanya. The present truth kanya. So, yun ang ebanghelyo. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Wala nang iba. Kaya kung tayo po ay maniniwala sa ibang aral, maliban sa ebanghelyo, salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon, ay hindi tayo maliligtas. Yun po ang malungkot na katotohanan sa panahon na ito. This is Romans chapter 1, verse 16. Ito po sinabi ni Apostle Paul. Hindi natin dapat ikaya ang ebanghelyo. Kung titignan po natin ang pangangaral sa atin at ang pangangaral sa iba, yung pangangaral sa iba yung emphasis nila. Hindi sila nakatingin sa salita ng Diyos. Tayo nakatingin sa ebanghelyo. Bakit? Sapagkat hindi ko'y kinahiya. Kaya ito'y pinapangaral niya dahil hindi kinahiya. Sapagkat hindi ko'y kinahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego kanya. So ito yung kapangyarihan ng Diyos. Ito lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Wala lang ibang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Hindi katulad ng sinasabi ng ibang mga denominations. Ang sabi nila, iba-iba lang daan niya patungo sa langit. Hindi totoo yun. Iisa lang ang daan. Dito sa John, chapter 14, verse 6, ito yung naawit pa mga, awit ng iba. Ito na lang masama. Dahil po ito to, ang sabi ng ako ang daan, sabi ito ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man na hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So ano yung daan? Ang ating Panginoon. Pero ano yung dadaanan mo kanya? Yan ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Yung katotohanan. Sa Acts chapter 4, verse 12, hindi ko alam tagin ng Hebrew yan. Wala nang ibang pangalan na sukat ating kaligtas sa niya. Wala nang ibang kapangyarihan,
na sukat nating ikaligtas. Basahin natin sa Gawa. Chapter 4, verse 12. Hindi po Hebrews yan. Maligaw lang yung Hebrews. Dito sa verse 12, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sila nga kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng pangalan. Ang otoridad. Wala na ibang otoridad na magliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon. At ang otoridad ng Panginoon na makikita natin sa kanyang Ebanghelyo. Dahil yan ang ating sinusunod. So kung hindi ka susunod sa Ebanghelyo, hindi ka sumusunod at di natin kinikilala yung otoridad ng ating Panginoon. At wala na tayong pangangailangan pang iba. Yung iba mga relihiyon, meron silang patuloy na pagpapahayag. Yung tinatawag lang continuous revelation, ganyan. Katulad ng Roman Catholic Church. May patuloy na pagpapahayag ng katotohanan. So, nagraragdagan yung kailang paniniwala. Nagbabago sa mga panahon. Pero dito po sa Biblia, ang kapahayagan ay kumpleto na. Wala na tayong dapat pang pag-aralan o gamitin para tayo ay maliligtas. Dito po sa pangalawang Timoteo, chapter 3, 16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ito'y tumutukoy po sa Biblia. Hindi lahat na nakasulat. Merong nakausap noon na miyembro ng espesyalista. Ginagamit niya ito. Ang noli mitangin na kanya, tayal pala misterismo, kasulatan niya ganyan. Kaya pinaniniwalaan namin. Sabi ko sa kanya, hindi sinasabi ng talatang yan ang bawat kasulatan. Ang sinasabi ng talatang yan, yung kasulatan na kinasiyahan ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung salita, nagaling sa Diyos. Bakit kinasiyahan? Inspired, ganyan, kinasiyahan. Ito po ay inspired, kinasiyahan, sa kahulugan na ito'y galing sa bibig ng Diyos. Wala naman pong bibig ang Diyos sa katulad natin. Ang Diyos sa Espiritu. At wala rin siyang hininga dahil sa Espiritu. Pero ginagamit yan para maunawaan natin. Kapag ikaw ay nagsasalita, kailangan mo ng hininga. Kailangan mo ng hangin dahil yun ang nagbabibrate sa vocal cords para mag-produce ka ng sound. So pag ito'y galing sa bibig para paghininga ng Diyos, sinasabi ito'y galing sa bibig ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos. Dito sa Mateo, kapat na kabanata, tutusin ng Diablo ang ating Panginoon. Sabi niya, kung ikaw anak ng Diyos, ngayon mong tinapay ang mga bato, ito. Sagot ng Panginoon, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, itong Bibliang binabasa natin, ito'y galing sa Diyos. At kumpleto na ito. Tingnan ninyo, tuloy po natin. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Ito'y merong necessary influence. Kung ito'y mapapakinabangan. Sabi sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos ng lahat ng mga mabuti, kanya mapapakinabangan kanya. Ibig sabihin, maintindihan mo. Kasi kung ang isang bagay hindi mo naintindihan, wala pakinabang sa iyo. So, at sa pakinabang, kanya. Sa pagtuturo, ito na ginagawa natin. Sa pagsaway, may kapatid na malapit magkamali. Sinasaway natin siya. O kaya, sabi rito, sa pagtutweet, pag nagkamali na siya, ginagamit natin ang salita ng Diyos. At sa pagsasanay sa katwiran, para tayo lumakan sa katwiran ng Diyos. So ito po ang minsan, pag tinutuwid natin ang isang kapatid, hindi natin ginagamit ang ating sariling kaispa. Katulad lang ng isang judge na pinatutunayan mo na ikay lumabag sa kautusan ng Diyos.
Kailangan makita na yun na siya lumalabag sa kautusan ng Diyos. Dahil kung hindi, paano niya malalaman na siya nagkakasala? Yun ang ginagawa ng isang hukom, di ba? Siya'y binibigyan ng pagkakataon ng bawat isa na magbigay sila ng katibayan o saksi sa bagay na yun at titimbangin niya. Pagka napatunayan niya, sasabihin niya doon sa kinakasuhan, nagkasala ka kanya. Bakit? Dahil nilabag mo ito kanya. So, kaya pag nagtutuwid tayo ng kapatid, yun ang ating ginagawa. Yan gumagawa ng ating sariling kaisipan o pagmamatwid. Sa pangalang Pedro, chapter 1, verse 3, sabi rito, binigay na sa atin lahat. Kanya. So, kung binigay na sa atin lahat, ang mga bagay na patungkol sa ating kaligtasan, ano pang kailangan natin? Binigay na lahat. Sabi rito, basahin natin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Sa aking pagkaintindi, hindi lang buhay yun. Kundi patungo sa buhay na wala hanggan. Sabi sa atin, di ba? Binigay na lahat yan. At pagiging makadiyos. Yun ang pamumuhay natin. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalulutihan at kabutihan. So, ano yung pagkakilala? Yun ang Kanyang katunuan. So, yun ang makikita natin. Kompleto na Kanya. Wala na tayong ibang kailangan. Kung ano mang bagay na kailangan natin, nandito sa salita ng Diyos. Sa araw-araw ng ating pamumuhay, sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala, sa ating pagsamba, sa ating kaligtas, nandito lahat yan. Ibinigay na lahat ng Diyos. At ito rin po ay binhi. Yung Roman Catholic Church, meron silang katuruan na pinatutunayan nila na yung unang pope, allegedly, si Peter, Apostle Peter, siya ang una, tapos nag-try sila hanggang sa kasalukuyang pope. Para patunayan lamang nila na sila yung totoo. Pero sa Biblia, hindi natin kailangan yun. Hindi natin matitrace yung kasaysayan. Yung mga naunang Kristiyano, hindi natin alam yun. Yung pagkatapos na nasara na yung Biblia, hindi na natin alam yun. Minsan may kasaysayan, minsan wala. So, paano nagpapatuloy ang salita ng Diyos? Sa pamagitan ng Ebanghelyo. Basahin natin. Ito po yung talinhaga ng mga hasik, parang bulak to sower. Sa tanong, ano yung inasik? Yung ba'y bini, literal na bini, inasik? Hindi. Ang inasik ay isang uri ng bini, isang espiritu na bini, yan ang salita ng Diyos. Sabi dito. Ngayon, ito, talinhaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. In other words, hanggat ang salita ng Diyos ay nandito sa atin, at ito'y pinapangaral, may mga taong maliligtas. At ang Iglesia ng Panginoon ay magpapatuloy. Meron pong katuruan o kaisipan na sinasabi ng iba na kailangan ng nagbabautismo ay Kristiyano para ikay maligtas. Ang tanong doon, paano mo nalaman na yun nagbautismo sa'yo ay tunay na Kristiyano? Hindi mo natin alam yun. Ang nakakalam lang kung sino talaga Kristiyano, ang Diyos. Kaya sila nakakalam kung sino talaga sumampalataya. Tayo, nagtitiwala lang tayo. Pero paano siya maliligtas? Dahil sa salita ng Diyos. Pag siya'y sumunod sa salita ng Diyos, kahit sino pa nagbautismo sa niya, maliligtas man siya. Hindi taga-bautismo na nililigtas, kundi ang binig ang salita ng Diyos. At isang military figure, dahil tayo po ay nasa spiritual at digmaan, actually, hanggang sa darating ng Panginoon, tayo nakikipaglaban para sa ating sarili. Ang digmaan po ng pananampalataya ay digmaan sa ating kaisipan. Hindi physical na digmaan. Digmaan ng kaisipan, naglalaban ng Satanas at ang Panginoon. Sinong paniniwalaan mo kanya? Para natin ginagapi si Satanas sa pamagitan ng salita ng Diyos. Dito po sa Efesos 6:17, ito yung larawan ng isang sundalo noong unang panahon. Kung ito yung naisulat sa panahon natin ngayon, ibang larawan yan. Iba na yung sundalo ngayon. Pero parang ni Pablo, ito yung larawan ng isang sundalo Romano kanya. At ang pinakahuli na sinabi niya,
At taglayin yung element ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Anong ginagamit ng Espiritu Santo? Ang salita ng Diyos. Anong ginagamit natin panlaban sa mali? Ang salita ng Diyos. Anong ginagamit natin para maligtas yung mga tao? Ang salita ng Diyos. So, ang instrumento ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Ay makikita natin. So, yan ang sinusunod natin. Wala tayong ibang sinusunod mga kapatid, kundi ang salita. Ano ang primary function o mission ng Iglesia? May gawain ng Iglesia na nagpapatibay na mag-Christian. Yun ay bahagi ng mission niya. Maaral tayo, patibayin yung mga Christian. At meron siyang pangatlong gawain na walang kaugnayan sa kaligtasan. Yung pagtulong sa mga nangangailangan kapatid. Pero ang pinaka-mission ng Iglesia ay magligtas ng kaluluwa. Yun ang mission natin. Hindi lang mission niya ng isang tao, isang mangaral, hindi. Yan ang mission nating lahat na ginagamit tayo ng Diyos para magligtas. Yan ang isang gawain ng Iglesia. So, John chapter 6, verse 45, ito po ang ating mababasa. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan sila lahat ng Diyos. Ang bawat nakikinig at natututo sa Ama ay lumalapit sa akin. Paano tayo tinuturuan ng Ama? Hindi naman tayo kinakausap ng Diyos. At kung meron tayo marinig na titinig, paano natin malalaman na yun ang Diyos? Hindi natin alam yun. Paano tayo tinuturuan? Ito sa pamagitan ng salita. Gumagamit siya ng mga tao. Mga mangaral, mga Kristiyano, mga matatanda sa iglesia, sino man, diakono, para tawagin tayo sa kaligtasan. Sa Pangalawa Tesalonica, ikalawang kabanata, sa ikalabing-apat na talata, sabi ni Pablo, tinawag kayo kanya eh. Hindi yan hindi kinikilala mga tao siya yan. Pag nangangaral tayo ng ebanghelyo sa isang tao, tinatawag sila ng Diyos. At yung pangangaral natin ng ebanghelyo, ang paraan ng Diyos para tawagin sila. Basahin natin. Magsimula tayo sa ikalabing-3, gaya ikalabing-4. Ngunit kami dapat lagi magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hiniran kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya at katotohanan. Ito siya sinabi niya ng una, dito'y tinawag niya kayo. Sino? Ang Diyos. Sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalalatihan ng ating Panginoon Jesucristo. So, tinatawag tayo ng Diyos. Sinuturuan tayo para makarating tayo sa ating tagapagligtas. At tinuturuan tayo sa pamagitan ng ebanghelyo. Yun ang paraan ng pagtawag ng Diyos. Wala na yung diretsong pakikipag-usap sa atin ng Diyos. Tapos na yun. Yun ay panahon ng magpropeta yun. Ngayon, hindi na. Meron ng paraan. So, unang Thessalonica, chapter 1, 7-8. Ano ba kayo maging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Achaia? Sapagkat mula sa iyo umalingaw-ngaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya kami ay hindi na kailangan magsalita pa ng sino man. So, para naikalat ang ebanghelyo sa lugar ng Achaia at Macedonia at sa ibang lugar, sa pamagitan ng mga iglesia na nasa Thessalonica. Dito sa unang Timoteo chapter 4 verse 16, sa pamagitan ng mga mangaral. Kaya iniingatan po ng mangaral ang kanyang sarili at ang kanyang aral. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo, manatili ka sa mga bagay nito, sapagkat sa paggawa nito, maniligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Kaya kailangan nating ayusin ang ating aral. Ito'y totoo. Dahil kung mali ang tinuro natin, hindi lamang yung nagtuturo ay hindi maliligtas, pati maniniwala ay hindi rin maliligtas. Pangalang Timoteo chapter 2 verse 2. Paano natin may pagpapatuloy ang iglesia? Kung mayroon magpapatuloy na magtuturo. Iyon po yung mahalaga. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa harap ng maraming saksi,
ay siyang muling ipagkatiwala sa mga taong tapat na mga pagtuturo naman sa iba. Ang unang qualification ay taong tapat. Pangalawa, makapagtuturo, meron siyang kakayahan na magturo. So ito yung makikita natin summary ng iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Ito ay kaharian ng Diyos. So ito, kung hindi ganito, yung katangian ng iglesia kinaanibal ng isang tao, wala siyang kaligtasan. Kailangan sundin natin yan dahil yan ang kaayusan na sinabi sa atin ng ating Panginoon. Ito ang pinakauling bahagi po ng ating pag-aaral. Kaya mayroong babala. The second John 9, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa ating Kristo, ay hindi kinaroon ng Diyos. Yan. Ang nananahan sa aral ay kinaroon ng Ama at hindi ng Anak. Yung pinakahuling 2 talata sa aklat ng Biblia ay babala. Saan? Na tayo manatili sa salita ng Diyos. Huwag tayong dumagdag, huwag rin tayong mag-alis. Basahin natin. Tumitikit. Ito. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat na ito. Kung ang sino man yung magdagdag sa mga ito, inaragdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nagsulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa pananalusod na nakasulat sa aklat na ito. So sabi ng iba, ay sa Apocalypse lang yan. Hindi yan sa lahat ng Biblia. By necessary inference, kung pinagbabawalan na nagbabasa ng aklat ng Revelation na magdagdag ang magalis, ganun din sa ibang bahagi ng salita ng Diyos. So kailangan tayo manatili kung ano nakasulat yan. Hindi na tayo pwedeng lumampas doon. Ngayon, baka ito, alam na po natin. Mag-mission, maganda rin i-review at mahalagay sa ating kaisupan. Ito yung pagsamba ng tunay na iglesia. Kaya marami yung mga inaaralan po natin, pag pumunta sa ating kapulungan, ayaw nila. Meron kami pinsan na naging nabautismohan at nag-attend siya, sabi niya, para kanyang pamatanda lang yung iglesia yan. Umalis na siya at sumama siya sa mga born again. Gusto niya masaya. Sa ating mga Kristiyano, hindi masaya ang pagsamba. Kundi ito ay may kagalakan. Ito ang sinasabi natin pagkakaiba ng masaya, happy, at saka yung joyful, magkaiba yun. Ang masaya sila dahil yun ang ginagawa nila. Tayo ay nagagalak sa ating pagsamba dahil alam natin na tayo sumusunod sa Diyos. At tayo nagagalak dahil alam rin natin na nagagalak ang Diyos. At tayo nagagalak dahil alam natin maliligtas tayo kung ito gagawin natin. So ang kagalakan ay galing sa ating pananampalataya. So tayo po yung nagagalak. Hindi tayo nandito para maging masaya. Kumisa nga tayo nalulungkot dahil natadali tayo ng araw, di ba? Kung meron tayong pagkakamali. Hindi ka masaya, no? Pero nagagalak ka kung kayo winawas to dahil ikay magkakaroon ng kaligtasan. Sa Gawa chapter 2 verse 42, sinabi siya, sila na natiling matibay sa turo ng mga apostol. May pagtuturo. Bakit turo ng mga apostol? Ang turo ng mga apostol ay ang turo ng ating Panginoon na tinuro ng mga apostol. Kaya tinatawag na turo ng mga apostol. Kung sa Gawa chapter 20 verse 7, sinasabi sa atin na at siya na natin nagsalita hanggang sa ating gabi kanya. So sinangaral. At sa 1 Timothy 3:15, ang iglesia po ang suway at haligi ng katotohanan. Ito natin pinatutunayan, pinalilindigan at ituturo ang salita ng Diyos. Meron din pong prayer. Praying sa Acts chapter 2, verse 42. Ito po ibang klaseng prayer. Baka sabihin natin, bakit sa Matthew chapter 6, sinasabi, pag ikay manalangin, pumunta ka sa silid, ikaw at mag-isa. Yun ay isang personal na panalangin. Pero ito ay isang panalangin para sa lahat.
Kapag tayo nananalangin sa loob ng kapulungan, tayo nananalangin para sa lahat. Kaya kung meron tayong gustong ipanalangin, pwede mo ibigay ito sa mga una sa panalangin. Sa Gawa, chapter 2, verse 4, ito natin yung matibay sa pananalangin. At ngayon din po tinatawag Lord's Supper. Nandun din po sa chapter 2, verse 4, ito. Yung natin yung matibay sa pagputol-putol ng tinapay. Sa chapter 20, verse 7, sinasabi sa atin, nang unang araw, isang linggo, kami nagkakapisan upang pagputol-putulin ng tinapay. Tulad natin gagawin mamaya. Sa 1 Corinthians chapter 11, 23-25, sinabi ni Pablo, tinanggap niya sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Nasa gabing ipagkanalo, siya tumapot at tinapay, sinabi, kunin niyo at kanin ganyan. Sapagkat ito ang katawan na para sa inyo. Doon sa verse 25, at gayon din kumuha ng saro kanya, kayo minom dito, sapagkat ito ang dugo kanya, na naglalarawan sa dugo. At meron tayong koleksyon. Ang koleksyon po ay di dahil gusto nating yumaman ng tiyanuman. Hindi. Ito yung utos. Ang koleksyon ay para magawa ng iglesia ang gawain niya. Lahat ng organisasyon ng mga tao, kaya ito'y kumpanya, o ito isang civil organization, ng mga Red Cross, etc., o pamahalaan, kailangan ng pera. Alam ng Diyos yun. Ito'y para ng grupo ng iglesia niya, mayroong gawain, kailangan ng pananalapi. At doon sa Acts chapter 2, verse 42, ang ginamit na salita ay fellowship o pagsasama-sama. Ang ibig sabihin ng fellowship, sa Greek, koinonia, ang ibig sabihin, common sharing o joint participation. So itong ginagawa natin ngayon ay fellowship dahil sama-sama tayo na gumagawa. At specifically, ito'y ginagamit sa collection. Sa 1 Corinthians chapter 16, bawat isa sa atin ay magbibigay. Wala tayong kinalaman kung anong binibigay ng sino man. Hindi natin sinecheck yun dahil yun ay sa pagitan na nagbibigay at ng Diyos. Hindi na basahin natin. Ngayon tungkol sa bagang para sa mga banal, ay gawin din nyo gaya ng aking itinagawin sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing unang araw sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gawa ng mga bagal pagdating ko. Bawat isa sa atin. Sa lumang saan, ayon sa kanyang iginiginhawa kanya. Dito sa bagong saan, ayon sa kanyang makakaya. Pareho lang yun. Ang makakaya mo ay ayon sa iyong kakayahan. So, hindi naasahan ng Diyos ang isang tukhang kapatid na magbigay na kasing dami ng isang kapatid na hindi tukha. Sa 2 Corinthians 9:7, ito yung pagbibigay po natin, ito yung pinag-iisipan. Pinapanalangin natin. Sayin natin. Ang bawat siya magbigay ay sa pinasya ng kanyang puso. Minsan tayong ipinasya, dito lang natin mababasa yun. Ipinasya mo yun, pinag-isipan mo. Hindi mabigat sa kalooban, o magbigay ka ng marami, tapos nagsisisi ka, kasalanan nyo. O dala ng pangangailangan, o gusto mo lang katulad ng Noli Me Tangere, si Doña Victorina, gusto lang niya sabihin ka, at hindi rin. Sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At ang pinakauli ay ang pag-aawitan. Diyan lang ako, hindi natin mababasa sa Acts chapter 2, verse 42. Pwede na ang hulugan, hindi kasama sa pagsambayan. Ito po ay pag-aawitan. Lahat mo ng talata mababasa nyo dyan ay pag-aawitan. Isa lamang ang individual na pag-aawit sa James chapter 5 verse 13. Lahat ng mga yan ay pag-aawitan sa kapulungan. Babasahin natin. Kung meron pa naman po tayong panahon, basahin po natin. Sa Ephesians chapter 5 verse 19. Kayo magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awitang spiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Ano yun? Umaawit, di ba? Ganon din po sa Colossus chapter 3 verse 16 na minsan mas malinaw pa. Tayo umawit na may biyaya sa ating mga puso sa Panginoon. Ganyan. So habang tayo maawit, hindi lang po yung mechanical na pag-aawit yan. Basta hindi. Ito yung awit
na may kaugnayan sa ating puso at kaisipan. Yan, basahin natin. Maniraan nawa sa gana sa inyong salita ni Kristo, ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awit espiritual na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga puso kanya. So tayo nang umaawit na may pagpapasalamat. So James 5:30, meron ba sa inyo na masaya kanya? Umawit siya ng papuri. Yun ang sinasabi ko. Dito sa Gawa 16 verse 25, si Pablo at Silas at na maghahating gabi kanya, si Pablo at Silas ay nag-aawitan at nananalangin kanya. At narinig ng lahat na nasa bilangguan. Sa Romans 15 verse 9, sabi niya, sa gitna ng kapulungan, ay aawit ako sa gitna ng kapulungan. Sa 1 Corinthians 4:13, nananalangin kayo na may espiritu, maawit kayo may espiritu. Sabihin, ang inaawit natin, naunawaan natin. Inulit po sa Romans 15 verse 9, Hebrews 2:12. Sa Matthew 26 verse 30, yung unang Lord's Supper, pagkatapos silang ginawa yan, sila umawit ng isang himno. Dito sa Hebrews 13 verse 15, ito yung nagsasabi sa atin ng lahat ng ating papuri sa Diyos, maliban lang yung ating pagbibigay, ay bunga ng ating mga labi. Bunga ng mga labi. So, instrumental music, hindi bunga ng labi yan. So, pag umaawit ka, ito yung bunga ng ating mga labi. Basahin po natin. 13:15, ito ang ating bababasa. Kayo sa pamagitan niya, magandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos sa mga tuwid ay ang bunga ng mga labi na nagpapakayag sa kanyang pangalan. So, pag umaawit ka, hindi ka pwedeng umawit ng tahimik. Yung mental singing, hindi pwede yun. Kailangan kang umawit. Ito'y bunga ng ating mga, yung unang pagsamba. So, hindi tayo pumapalakpak, wala tayong mababasa. Hindi tayo sumasaya, wala tayong nababasa. Hindi tayo nagtatalunan na parang tayo mga walang kaisipahan. Wala sa Biblia. O wala yung nagsosolo na umaawit sa gitna. Wala rin. Tayo maawit na sabay-sabay. Kasi ito ay fellowship. Tandaan natin yun. Joint participation. Lahat tayo nagpa-participate sa anumang bagay na ating pinagagawa sa atin ng Panginoon. So ito po ito ay katapusan ng ating pag-aaral sa panahon ng mga Kristiyano. Yung Christian dispensation. Bilang summary, sa aklat ng Biblia, may 3 panahon na. O tinatawag nating dispensation. Ang bawat dispensation ay may kanya-kanyang kautusan na naiba doon sa ibang panahon na. Number 1, panahon ng mga magulang. Excuse me. Pag sila ay panahon ng mga magulang, ito yung panahon na kung saan ang Diyos ay nakikipag-usap o nakikipagtalastasan sa pinuno ng mga pamilya. Sa mga hentil, ganun din sa mga actually, hentil lahat yun. Wala pang Udyo yun. Tapos yung panahon ng mga ni Moises. Kung sa ni Moises, ang sinusunod doon yung kautusan ay binigay sa bundok ng Sinai. At ang panghuli ay itong ating pinag-uusapan. Yung panahon ng mga Kristiyano. Ito na yung huling panahon. Ito na yung mga huling araw. Kaya anytime, pwedeng dumating ng Panginoon. Ito po ang medyo mahirap sa panahon natin ngayon. Kasi abang tayo po'y nabubuhay sa araw-araw, ginagawa natin ang mga ordinaryong bagay natin ginagawa, pero hindi natin alam, anytime, darating ang Panginoon. Kaya po ating magiging mensahe sa mga kapag ito, ang pangalawang pagdating ng Panginoon. Kailangan tayo'y nakahanda. Ano bang mangyayari pag dumating ang Panginoon? So, ibigay na po natin kay kapatid na Matthew